Ang gagawin ng COA, babalik sa iyo yung pera. Halimbawa, hindi sila na-satisfied doon sa pag-liquidate mo. O halimbawa, meron silang notice of disallowance na halagang 10 million. Halimbawa, itong 10 million na to, ilang beses na kayong nagpapalitan, hindi nyo ma-reconcile, ipasosoli niya sa iyo yung pera. Ipasosoli sa iyo yung pera, yun lang yung pwede nilang gawin. Isoli mo yung pera kasi hindi tama yung pag-liquidate mo, expired na. Isoli mo yung pera. Alam mo ba na kapag nag-issue sila ng ganon, isoli yung pera, may Court of Appeals. Sa Court of Appeals, pwedeng i-apila yun. I-apila sa Court of Appeals yun. Tapos aabot pa ng Supreme Court yun hanggang Supreme Court. Supreme Court ang dulong-dulong magsasabi kung itong pera ba na ito dapat isoli o hindi. Kaya nililiquidate yan kasi nagastos namin yan. Kaya ko yan nililiquidate, nagastos namin, hindi ko ninakaw yan. Pag ninakaw yan, hindi nililiquidate yan. Katulad ng mga congressman, hindi nagli-liquidate. Yun, ibig sabihin, ninakaw yung pera na yun, hindi nililiquidate eh. Pero ito, ibig sabihin, nililiquidate, ginastos namin yan. Ito yung resibo, ginastos namin, kaya lang ayaw mong tanggapin eh. Ganun po yun, walang pagnanakaw dun. Mga tanga ba kayo? Bobo kayo? Bobo ka? Taas kamay ng bobo. Bilis, taas kamay ng bobo rito. Walang iya kayo, wala palang bobo eh. Ginagawa tayong tanga eh. Ginagawa tayong tanga sila. Tama, mali, yung sinabi ko kanina. So, korte lang ang magsasabi, okay? Kung dapat isoli ng ahensya na ito yung pera dahil hindi sila nagtutugma, okay? So, merong 125 million, ang nililiquidate nga ng ng Office of the Vice President, 125 million and 125,000. Sobra eh. Sobra pa nga. Dapat nga magbayad pa BIR eh. Sobra pa yung nililiquidate eh. Ibig sabihin, nagli-liquidate sila, nagtatalo silang dalawa, si COA at si Office of the Vice President nagtatalo. Nagpakita ng papeles, si Office of the Vice President na nagastos nila yung pera, si COA ayaw tanggapin dahil meron silang mga requirements. Ninakaw yung pera? Hindi. Nililiquidate nga eh. Ibig sabihin, kaya nililiquidate kasi ginastos. Hindi nga lang masatisfy yung COA. At yan, mga awayan nila na yan, yung kaninang pagbanggaan ng mga papeles na yan, reconcilable yan. At lahat ng yan, kung hindi talaga sila magkaintindihan dalawa, ayaw pumayag ni COA, binibigay ko na lahat ng resibo, ayaw niyang tanggapin. Tapos ipasosoli niya sa akin yung pera dahil ayaw niyang tanggapin. Itatakbo ko yan sa COA, ay sa commission, ay hindi pala, itatakbo ko yan sa Court of Appeals, sa CA. Tapos kapag hindi mo pa rin nakuha sa CA, tatakbo pa ako sa Supreme Court. Yun, yung mga legal remedies dyan, mga tanga. Ano sasasabihin nyo? Bobo? Tatandaan nyo na eh, tatangan nyo pa. Kasi propaganda man lang yan. Gusto lang nilang ma-highlight. Kaya kita mo kanina yung mainstream media, sabay-sabay sila sabay silang naglalabas ng kanilang mga post na parang puro sinisiraan si Inday. Sabi ko nga, hindi din nagsasawa tong mainstream media. Sobrang recycled na yung mga balita na yun. Mary Grace Piatos, paulit-ulit na yun. Ilang taon na, sawa na tao. Yung yung kaibigan ko nga, ang pangalan ng anak niya, Mary Grace Piatos eh. Para daw hindi na kayo magtalo-talo. Pinangalanan niya ng anak niya Mary Grace Piatos para pag chinik daw sa census, mayroon ng Mary Grace Piatos. Tangin na ninyo, tatangan ninyo. Yan yung mga hindi ninyo naiintindihan. Magatid tayo ng mga balita. Ito, tingnan niyo to. Dito muna tayo sa hearing kanina bago tayo magbalita ng mga iba. Masaya man yung hearing kanina, puro kabobohan. Anong sabi dito? Anong title nitong COA witness says only Sara Duterte received confidential funds as Vice President. Pucha. Nung sinabi na si Inday Sara lang ang merong confidential funds, sunod-sunod ang mainstream media, mga boss. Sunod-sunod ang mainstream media na palabas nung statement na yun na sa lahat ng mga Vice President siya na may confidential. Kundi ba kayo bobo eh? Kundi ba kayo mga inutil at mga tanga eh, mga baugang mga utak ninyo eh. Si Inday Sara man lang ang lumalaban sa komunista. Si Inday Sara man lang lumalaban sa NPA, mga hayop kayo. Di ba Cyril Baslan? Grabe si Cyril Baslan. Panalo. Wala na, may nagwagi. Walang ibang magaling dyan sa chat ngayon kundi si Cyril Baslan. Mahusay. Wala nang tatalo sa corona ni Cyril Baslan. Ibang klase. I'm a former PRRD supporter. Let's all be realistic. Iba na talaga ang may resibo at ebidensya. Tanga na lang talaga ang ayaw makinig. Oo. Tanga ka pag di ka nakinig. Makinig ka dito para matuto ka. Di ba? Kaya yan. Si Inday Sara lang daw. Paano? Si Leni Robredo, tanga man yun. Ang ginawa lang nun, mamigay ng tawag dito, mamigay ng spaghetti na matamlay. Kasing tamlay ng sex life niya. Ano ang ginawa si Leni Robredo? Bobo man yun. Ilang beses hinire ni Pangulong Duterte sa gabinete niya, puta, hindi nag-perform. 2 beses siya sinisante, walang hiya na yan. Ogag. Ito naman si Binay. Si Binay, hindi mo makita. Ilang taon si Binay na Vice President, hindi mo makita.
Hindi naman siya umaalis ng Pilipinas pero hindi mo siya makita. O sobrang dilim. Baka siya si Andilim. Ha? Hindi kaya si Jojo Binay si Andilim, Diego Latigo? Kasi hindi nila makita eh. O si Binay, wala naman nagawa si Binay. O ano mo ginawa ni Binay? Ayun, payamanin din yung pamilya niya. Sa sobrang dami ng ninakaw nila, sa sobrang itim ng budhi nila, hindi na sila pumuti. Ako nga pumuputi eh. O ako nga pumuti eh. Sabi ko nga, kasin ko yan nun eh, si Binay eh. Ngayon, hindi ko na siya kasin. Maputi na ako eh. Hindi ko na siya kasing kulay. Hindi ba? O, wala man silbing dalawang vice president na yan. Oo, si Leni Robredo lalo na. Saan ka naman makita, sabi ni Leni Robredo, yung dalawang panganay ko, ang dalawang panganay. Tanga, isa lang ang panganay. Putangin niyan, tatatlo anak mo eh. Yung isa panganay, isa gitna, yung isa bunso, kung di ka ba naman tanga. O, saan ka makita ng ganyang vice president? Dalawa daw ang panganay niya. Putangin na, kasimple-simple eh. O, yung dalawa kong panganay at saka yung bunso, gago. Isa lang ang panganay, yung isa pangalawa, yung huli bunso. Tatlo man lang anak mo, hindi mo pa maalaman yung. Ganun katanga. Si Leni Robredo, sabi nga niya, I have 3 daughters, all of them are women. Tangin na yan, daughter nga eh. May daughter ba lalaki? Kung di ka ba naman ingot? Anak ng tinapay. Ganyan kabobo mga yan, bigyan mo confidential funds yan, hindi nila alam saan gagamitin yan. Baka ipang-pariband niya yan. Walang iya kayo. O, sabi nito, Brad, ano masasabi mo? Binaha ang Davao, panay ang world tour ni Basti. Naku, putang ina, yan na naman. Alam mo sa Davao, mas malinis pa yung baha sa Davao kaysa sa bunganga mo. 'Di ba? Lord Dry Ricks diyan sa Australia, kinig muna, wag ka muna matulog. Ito na naman yung mga basher, baha sa Davao, gago pumunta ka sa Davao ngayon, mas malinis pa yung estero sa Davao kaysa sa bahay nyo. Kayo epal. Lahat ng lugar dito bumabaha. O, ang tanong, humuhupa ba yung baha? Papaano ba nagre-respond yung mga first responder diyan sa Davao? Gago. Yung tatangan nyo, hanggang ngayon yan pa din, baha sa Davao, baha sa Davao. Bakit sa Maynila din nagbabaha? Sa inyo din nagbabaha? Tanginan nyo, baka nga dyan sa bahay nyo, butas-butas yung bubong nyo eh. Saka na magyabang pag may kisame na, ha? Saka na magyabang pag may kisame na, yung mga basher ni mga basher na mga loyalista ni Bongbong saka na pag lumipad na yung racket ni Bongbong, doon kayo magyabang. Bobo mga putang ina nito. Huwag kayo pumunta rito, bawal ang tanga rito. Matatalino lang ang mga tao rito, yung mga bobo rito, yung mga baha-baha sa Davao. Gago pumunta ka sa Davao. Wala nang baha ngayon doon. Iyak ka nang iyak, mas mayaman pa ngayon Davao sa syudad nyo eh. Taga saan ka ba? Ilagay mo baka taga Ilocos ka, gago. Sa Ilocos hanggang ngayon, wala pa rin kayong tubig, poso pa rin ang tubig nyo doon, tsaka balon. Tangina ninyo, magyabang kayo, dalawa na presidente nyo sa Dalawa na presidente nyo sa Ilocos, ang pangit-pangit pa rin Ilocos Norte eh. Abnormal. Matagal na akong hindi kumakatay ng basher dito Tangina nyo, namamatay na nga yung mga vlogger nyo dahil mga magnanakaw eh. Wag nyo na kaming puntahan dito, pumunta kayo sa mga vlogger nyo, mga magnanakaw kaya binabaril sa muka. Walang hiya kayo, 20 pesos nga na bigas, wala pa rin eh. Nisilip nyo yung baha sa Davao, tapos na yung baha sa Davao, mayaman na sila ulit doon, kadayawan na, mura prutas ngayon doon. Di ba kayo mga inutil? Hindi ba Michelle mga rin dyan sa AED? Ayan na. Huwag kayong pupunta rito, mamamatay kayo. O yung mga bobo na mga pangit na mga vlogger ni Bongbong, saka yung mga alagad ninyo mga walang utak, huwag kayong pupunta rito, putang ina nyo, mamamatay kayo rito, maniwala kayo. Nauna pang humupa yung baha sa Davao kaysa sa pagmamahal sa iyo ng asawa mo. Mga ulol. Tanginan nyo. Alam mo nyo, hindi binabaha. Buwan. Moon. Yun, hindi binabaha. Kaya gusto pumunta ni Bongbong doon, gagawa siya ng flood control doon. Kaya nyo pa? Buhay pa? Hindi nyo kaya. Sabi ko nga sa inyo, kahit pagsama-samahin yung utak ng mga vlogger nyo, mga pangit. Yung mga vlogger nyo, mga walang skincare, putang ina ninyo. Nangangamatay na kayong mga pangit kayo. Oo, yung vlogger nyo nung nakaraan namatay, pangit nung nabuhay, nung namatay, pangit pa rin. Nobel Tulio, salamat sa aking kaibigan na si Nobel Tulio. Lobos dada watching and listening to you here in my class before I start my class. Ay, sigurado ko marami kang may tuturo sa class mo ngayon. Ituro mo kung gaano kabobo si Bongbong Marcos. Maraming salamat Nobel Tulio. Mabuhay ka. Ikaw ang pinakamalupit kong kaibigan. Tita, diyan sa Ay, pinakain ako niyan ni Nobel Tulio diyan sa sa may isla. Ang sarap diyan sa may isla. Ang sarap na kinain namin si Randel na impacho eh. Oo, bundat na bundat si Randel. Alit na tao, lakas kumain. 5 palayok ng kinain eh. Diba? Ganyan pag bumanat. Putang ina ninyo. Mga pa kayo, bagong panganak pa kayo, hindi kayo pwede rito. Pakinggan natin to. Si Inday Sara lang daw, ang kaisa-isa.
Kaisa-isa na vice president na may confidential fund. Siya lang kasi nagtrabaho. Yung ibang vice president, tanga. Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang. Buti na lang, walang confidential fund si Binay. Pag may confidential fund si Binay, tapos ginamit niyang pampaputi, utangin lang yan, hindi tumalab. Ghost whitening ang tawag doon, di ghost project. O yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Now, Mr. Witness, you mentioned earlier na 9 years ka na with the COA ICFAO at meron kang Ang ganda. Ang ganda ng kilay ni ang ganda ng kilay ni Kapunan, parang parang sungay. Kaya pag ganitong abogado ko, sigurado, laging talo eh. Kaya na, mukha pa lang talo na eh. mentioned that you audited, post-audited certain government agencies. Naantay ko si Kapunan nung kumuha ng mic. Mantakin mo, meron na siyang mic na dalawa, kumuha pa siya ng handheld. Kala ko kakata siyang candle in the wind eh. Goodbye, England Rose. May you... Lagyan mo ng mga diamante yung mic mo para kamukha mo talaga si Elton dyan. Yan ang ganito itsura. Ganyan yung itsura mo, talagang aamin ka eh. Kahit wala kang kasalanan, aamin ka eh. During your term, what years were you, incidentally, with the COA ICFAO? I was with the COA ICPAO po from September 2014 until February of 2024. Okay. In this period from 2014 to 2020, Lord Dry Ricks, mabuhay kaya agree. Kilay ni Kapunan parang Angry Bird. Ay na, grabe naman kasi. Lintik yung eyeliner niya, no? Parang uling yung ginamit. Wala pa bang maayos na makeup sa gubat ninyo? Hindi naman gumagamit kayo ng mga uling. Lintik yung eyeliner ni ma'am, oh. Mahihiya yung aswang sa'yo, eh. 24. Could you tell us how many vice presidents have you audited? Ang tanging nung time lang po ni Vice Presidente Sara Duterte. But there were 3. Who were the vice presidents during this period? Ang naging mga Vice Presidente po since I assumed with ICPAO in 2014 ay si dating Vice President Binay at si dating Vice President Leni Robredo at yung ating incumbent Vice President po na si... Grabe, nadulas, incumbent president, Hindi pa president. Sa 2028, pa future president, hindi incumbent president. DDS to si Kuya. DDS yarn. Sabi ni Diego Latigo, buti na lang, di ganyan mukha ng lola ko. Tangi, kung ganyan mukha ng lola mo, iswap mo na sa sandok. Diego Latigo, pagka ganyan, putyang inang yan, ipalit mo sa bigas. Pag ganyan yung mukha ng lola mo, pumunta ka sa tindahan, ate, ipalit ko to sa isang kilong bigas ng lola ko. Ang pangit, putang ina niyan. Wala nang pumapasok sa bahay namin, ganito yung tsura ng lola ko. Inang yan, mukhang pinaglisa masamang espiritu eh. Di ba? Si Sara Duterte. So, tatlong vice... Ay, may naiinggit Gcash pa more. Palamunin ako ng mga subscriber ko, tanga. Kayo mayayaman kami rito. Kailangan nila akong bigyan ng Gcash para may pambili ako ng mga mamahali ng mga relo, ganyan. Alam mo, walang nagpapakulay sa inyo, sa mga vlogger ninyo, kasi ang bubobo eh. Kaya yung naiinggit dito sa Gcash, ang dami na nag-Gcash sa akin, tanga. Oo, dahil magaling ako. Ganun talaga pag magaling. Binibigyan ka ng mga subscriber mo. Pero pag bobo, katulad ng mga ninyo, mga vlogger ninyo, mga bongbong, puta bala, binibigay dyan. Kaya yung isang vlogger nyo namatay na eh. Magnanakaw eh. 8 million. Tangina, ganun ang mukha mo. Hahama ka ng 8 million. Pagka wala kayong pag wala kayong mga nagpapakulay sa mga live ninyo, wag kayong maiinggit. Bobo kayo pagka ganun. Mga tanga kayo. Kaya ganyan, wala nagpapakulay sa dito. Mayayaman ang mga subscriber ni Boss Dada. Putang ina, ano magagawa ninyo? Mga subscriber ko nakakaluwag sa buhay. Yung mga subscriber ninyo, mga 4-piece beneficiaries. Gago. Magpakulay pa nga kayo marami para lalong mainggit to mga putang ina nito. Masyado kayo mga inggitero Yan talaga. Dito binubuhay ng mga subscribers yung kabila, tinotodas, totoo. Yung mga subscriber sa kabila, pinapatay nila yung mga vlogger nila din ang papangit ng tatanga pa. Dito, binubuhay, puro pakulay, ganyan. Ganyan ang Banateros worldwide. Putsang ina, alam nyo ba pag nagpunta ako sa Amerika, nag-aaway-away mga subscriber ko doon kung saan ako titira? Ganyan kamahal ng mga subscriber ng Banateros ang Banateros. Kasi sa inyo mamamatay kayo dito eh. Oo, mamamatay kayo dito. President,
Vice President Binay, Vice President Robredo, at Vice President Robreno? Sino si Robreno? Utang ina, sa susunod pag kumuha kayo ng abogado, yung marunong magsalita, hindi yung bulol, ha? Sino si Robreno? Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds? Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may Bakit, confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Obvious man. Tanga ka ba? Kung dyan tanda-tanda mo na, engot ka pa eh. Ma'am, si Inday Sara man lang ang may confidential funds. Paano niya i-audit ng confidential funds si VP Sara at si Binay? Sinabi na yan eh doon sa Congress nung nakaraan. Sabi sa Congress, bakit may confidential funds si VP Sara? Bakit si Rene Robredo wala? Alam na ng taong bayan yan na si Inday Sara may confidential funds. Di ba, Bella Gutib? Bella Gutib dyan sa Abu Dhabi? Abu Dhabi ba o Dubai? Salamat sa iyo, ha. Si Inday Sara kaya siya may confidential funds kasi binigyan siya ng confidential funds. Tanga. Ang mahirap nun, kung may confidential funds, si Binay at saka si Robredo, nang wala namang binibigay sa kanilang confidential funds. Alam niyo ba kung gaano kabobo si Leni Robredo? Ha? Ito, mabilis na mabilis lang. Gaano kabobo si Leni Robredo? Tuwan-tuwa siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi, ang laki daw ng savings ng Office of the Vice President. Ang laki daw ng savings. Ang laki daw ng savings. Tuwan-tuwa siya sa sarili niya. Meron daw siyang savings na ibabalik sa National Treasury. Nakatipid daw siya. Tanga. Bobo. Inutil. Hindi pwede yun. Pag binigyan ka ng pera para gastusin mo sa trabaho mo, sa taong bayan, gastusin mo yun. Kapag binigyan ka ng pera at hindi mo ginastos yung pera na yun, putang ina niya, ibig sabihin hindi ka naging epektibo. Bobo. Hindi ka naging epektibo. O, halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. O, yung pera na ibinigay sa'yo, magpakain ka ng 100 bata. Ito yung pera, 100 bata. Ngayon, putang inang yan, meron ka ng pagkain para sa 100 bata. Ngayon, meron ka pang natitirang pera. Yung natitirang pera ngayon, pwede ka pang magpakain ng another 100 na bata. Oh, anong gagawin mo? Yung pera na yun para sa pagpapakain sa mga bata. Sa sobrang tanga mo, pinakain mo 100 lang. Tapos yung tira, ibinalik mo. Oh, eto na oh. May sukli ako, nakatipid ako. Gago, hindi trabaho ng opisina ng gobyerno magtipid. Ang trabaho ng opisina ng gobyerno, kung magkano yung pera na ibinigay para sa serbisyo na ito, gagamitin mo yun sa serbisyo na yun. Bugok. Sino may sabi magtipid ka? Di naman trabaho ng kahit anong ahensya ng gobyernong magtipid. Kaya nga kayo humihingi ng pera sa gobyerno para gamitin ninyo sa serbisyo ng opisina ninyo. Kapag yung pera na binigay sa inyo hindi nyo nagamit, ibig sabihin hindi ka naging epektibo sa trabaho mo. Tanga. Ganun yun. Kaya nga, sabi nga, ano yung hinaan nila? 11 days, 125 million. Meron akong nakausap na USEC. DFA, ha? DFA. Minsan daw, isang araw ginagastos nila 200 milyon eh. Isang araw. Paano? Kapag malapit na daw matapos yung taon, may pera pa sila. Ang ginagawa daw nila, ipinamimigay nila yung pera na natitira sa kanila sa mga benepisyaryo noong mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Siyempre, OFW nga din natural, sa ibang bansa. Ipinangtutulong nila sa mga mga beneficiaries, sa mga pamilya ng mga OFW. Minsan daw 200 milyon, 300 milyon. Tapos dito nagtataka kayo 125 million. Sabi ni Jenny, Boss D, I'm trying to send you through here, but won't go through. I try your GCash, yes. Troubleshoot the problem and try GCash. Oh, thank you very much in advance. You're amazing. Ganun po yun, okay? So, yan ang problema. Ganun kabobo si Leni Robredo nung siya ay Vice President. Yung pera na ibinigay sa kanya, hindi niya ginagamit lahat. Meron siyang savings. Mali-mali po yun. Hindi pwede yun. Kailangan lahat ng pera na hiningi mo, gamitin mo. Hindi mo trabahong ibalik yan sa National Treasury. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Katulad niyan, si Carol P. Carol P. Anong pangalan mo ulit? Linawin natin na maigi. Si Karil. Karil. Putsang ina, Karil. Lagi nagpapakulay sa'yo si Karil. Hindi mo kilala. Oy, Karil, maraming salamat sa'yo. Karil P1N. Diyan sa Amerika mabuhay. Kapalakpakan natin. Ganyan ang ganyan. Standing ovation yan. Vice President
Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education? Yes, ma'am. And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education? So, dito, tinan mo sinayang mo ang oras mo, kapunan. Kaya ka nangangawit kasi walang kakwenta-kwenta yung mga tanong mo. Alam na ng taong bayan noong 2022, 2023, 2024, 2025 hanggang ngayon. Alam na ng taong bayan na bukod tangi, si Inday Sara na head ng Department of Education na gumamit ng confidential funds. Saan niya ginamit yung confidential funds na yan? Para masawata ang mga NPA. Kasi yung mga NPA, dahil hindi na sila makapenetrate sa mga kolehiyo, doon na sila ngayon sa mga elementarya at saka sa mga high school. Doon na sila ngayon nagtatanim ng ideolohiya para pagdating ng kolehiyo, boom, bukas na yung kanilang mga utak. Bibigyan mo na lang ng baril. Makikipaggera na yan sa gobyerno. Ayun yung mga pinipigilan ni Inday Sara. Ganun din nung siya yung nasa Office of the Vice President. Kaya nga, hinihingi niya kay Bongbong Marcos noon Hiningi niya kay Bongbong Marcos noon na ilagay mo ko sa Department of National Defense. Kasi puta talagang gusto kong ubusin yung mga NPA na yan. Gusto talaga niyang ubusin yung NPA. Yan ang problema. Marami mga kaibigan na NPA na kaibigan nitong kasama nito dyan sa loob ng Senado ngayon Kaibigan, hindi ko sinabi NPA. Baka sabihin nyo, red tagging na naman yan. Kaibigan. So, Diyos ko Lord. So, si Inday Sara may confidential funds. Ibinigay ng gobyerno. Nasa budget ng Pilipinas yun. Tapos, nililiquidate niya sa COA. Mabuti sana kung hinahanap ng COA, oy, asan na yung wala po kahit na anong resibo, kahit na anong papeles, wala pong ipinakita ang Office of the Vice President patungkol dito sa confidential funds na yun. Yun, delikado yun. Pero, kung may pinakikitang resibo, ibig sabihin, ginastos. Nagamit. Pakahina naman itong mga to. Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay dating Secretary Luistro, dating Secretary Briones at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the DepEd Secretary during that time po. At sino sa tatlong ito? Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd? Takin mo yan ang tinatanong. Alam na ng taong bayan yan Para may maibalita yung mainstream. Si Inday Sara lang ang inaudit ng COA dahil siya lang ang may confidential funds. Mga tanga, alam na namin yun. For how many years already, alam na namin yun. Bukod tangi si Inday Sara ang may confidential funds. Nakumbinsin nyo ba kami na ninakaw niya yung confidential funds na yan? Hindi. Bakit? Nililiquidate niya Nililiquidate niya. Ibig sabihin, may mga recibos siya, hindi lang tinatanggap ng COA dahil hindi nasasatisfy yung requirements. But may nililiquidate, ibig sabihin na gamit, hindi ninakaw. Ang iya kayo. Bobo nyo naman. Ang inaudit mo for confidential funds. Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. And could you tell us how much was the confidential funds of the Vice President that you said you audited? May i-clarify po kung anong office po yung tinutukoy. Office of the Vice President. Sa Office of the Vice Ay, salamat Maraming salamat kay Madam Rowena Llamera, 3364. Boss Dada, darating po si BP sa Zurich, Switzerland sa August 7. Venue po sa Platz Promenade. Diyan sa may 5,800. Ang dami Uy, diyan sa Zurich, pupunta pala si Inday Sara diyan. Sige, pagka nakita niyo si Inday Sara, sabihin niyo kamusta Sabihin mo kung nagkakalabuan na sila ni Man Scarpio, nandito si Boss Dada. Willing akong mahalin si Inday Sara at tanggapin siya ng buong buo. Oo, kahit isama niya ng buong pamilya niya, tatanggapin ko siya. President po, ang kanilang naging confidential fund ay from the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 ay... Anyways, so itong balita na to ay para lang sabihin sa ating lahat na si Inday Sara lang ang may confidential funds na alam naman na natin lahat yun. Alam na namin yun, ma'am. Alam na namin yun. Eto pa, kita mo, sa sobrang bulok ng nitong prosecution. Sa sobrang bulok at pangit ng kanilang kaso, wala silang kaso. Kaya sila kung ano-ano na mga pinagsasasabi nila.
Gusto nila ng media mileage, gusto nila ng sound bites. Oh, mahilig sila sa sound bites. O kaya nakita niyo yung isang abogado nila yung tumutuloy yung sipon, yung mas makapal pa yung makeup kaysa sa utak niya. Kaya ang bagal niya magsalita para matagal yung camera sa kanya. Kung ikaw ay tatanungin, anong masasabi mo? Ganun siya. Sinong ano yun? Sino yung abogado na yun? Si Ligutan? Ang inang salita yan. Bawat salita humihinto. Akala mo nag-i-stop dance eh. Bobo. Ang ina niya kasi gusto nila matutukan yung mukha nila, yan na lang yung pagkakataon nila para para makita sila eh. Ito din si Kapunan, gusto niyang tumatak siya sa tao. Walang tumatatak dun sa mga tanong niya dito sa mamang ito. Dahil lahat naman ng tanong nila at sagot, alam naman na ng taong bayan yun. So para may sound bites, para ma-pick up ng mainstream media at magkaroon ng mga meme, meron siyang yung mga Andilim, si Pikit. May mga ganun pa silang pautot. Kung talagang maganda ang kaso ninyo, dumirekta na kayo doon sa ebidensya. Si Mary Grace Piatos, hindi siya totoong tao. Si Mary Grace Piatos at si Inday Sara ay iisa. Ninakaw ni Inday Sara yung 70,000. Ang ina niya, magdanakaw ka lang 70,000 pa. Hello? Hindi ba naman kayo mga tanga? Sinasabi nila si Mary Grace Piatos daw at si Inday Sara. Paano nangyari yun? 70,000 lang? Putsang ina. Sabi ninyo, bilyon ang pera ni Inday Sara sa bangko. Tapos 70,000 pag didiskitahan niya. Tangina mga logic yan, mga walang alam talaga eh. Oh, buti nga daw, sabi wala si Tinamuran. Wala si Binibirocha. Wala siyang German na ginamit diyan, si Sip Houghton. Wala. Buti nga mga pangalan na ginamit niya, mga ganyan. Kapag ako talagang gumamit ng mga pangalan niya. So, dahil wala silang ebidensya, wala silang magandang sasabihin dito, gumagawa na lang sila ng eksena. Kung maganda talaga kaso ninyo, diretsyo nyo na kagad doon. Ito yung pinakamalakas. Dito na natin daling kagad. Bakit pa kailangan balik-balikan pa yung mga issues na yan para magpropaganda? Hindi na yung tumatalab sa taong bayan. Napakahina nyo naman. So, yung pinaghandaan nyo ng ilang taon, putya, ito, 11 days na yung hearing, wala pa rin nangyayari. Si Tio Paeng, wala pa. Oo. Oh, si Pining Garcia. Oh. Pogi mo talaga, boss, di watching in Thailand pag ganyan yung mga comment eh. Sumisingkit ako pagka ganyan. Hindi ko tuloy mabasa yung pangalan ni Maricar Sanchino eh. Boss D, PI talaga mga yan. Ano yan? People's Initiative ba yan? Ha? Oh, sige, tingnan nyo kung anong gagawin dito ni Kapunan. 4-5. Si Kapunan kamukha ni no? Pag tumaala. Tayo na, magagalit sa akin kaibigan ko si Topacio. Pag tumanda si Topacio, ganito mukha. Atty. Topacio, ikaw ba yan? Hamdulillah Madrid. Mabuhay ka dyan sa Saudi Arabia. Mabuhay. Di ba? Kamukha ni Topacio pag tumanda. Pag tumanda si Topacio, ganito. Lagyan mong bigote. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Mali pa yung basa. Puta, ang laki na nung salamin. Hindi pa sumusunod sa script. Ang laki na nung salamin. O, tangina, ang lapit na nung binabasa. Hindi pa nabasa. Anong pangalan? Oh, binano pa siya, kinote siya, narinig ninyo yung nasa likod niya. Narinig niyo. Ulitin natin ha. In the name of Odi or Andy C. Lim for In the name of Odi or Andy. Pwede ba yun? Or Odi or pwede ba yun? Putang ina ko, ano yung nakalagay? Yun yung basahin mo. Pwede ba yung multiple choice yan? Ang tanong, isa lang ang sagot. Puta, naglagay siya may or. Dalawa sagot, magulang. Odi or Andy. Sabi niya Odi or Andy. Ano ba talaga? Si Odi or si Andy? Pucha, nagkamali siya. Hindi siya sumusunod sa script. Makita niyo may sisigaw. Andy. May gumanon. O kasi script talaga nila yan. 50,000 pesos. Andy Lim, may sumigaw. Si Chua yon, yung bobong abogado, yung 3 take. 3 beses nag-bar exam. Andy Lim. Naalala niyo, ay oo nga pala, ito na pala yung yung script ko. Andy Lim. O, tinan nyo. Andy Lim. O, putya, nakuha niya. Nakalimutan niya, may script pala sila. Ito na pala yun. Andy Lim. Ito nga yung sinasabi ko, pag nagpatawa ka, kailangan medyo mukha kang nakakatawa katulad ni Boss Dada. Pero kung ganyan ang mukha mo, magjo-joke ka, hindi ka nakakatawa, nakakatakot ka. Andy Lim! Yun na yung punchline. Putangin na yan. Ang witty kaya nung mga pangalan ng mga asset ni Inday Sara, natatawa nga ako eh.
Yung mga asset niya, ang titindi ng mga pangalan. Putsang ina, si Samsung, si Xiaomi. Hindi kami nainis. Sa totoo lang, kasi alam namin, pagdating sa mga ganyang bagay, lalong-lalo na kapag kapabuya, pagka mga asset, talagang alias Komang. Ganun nga tawag niya, alias Nuno. Alias Panot. Di ba ganun nga yung mga pangalan ng mga ano? Walang iya kayo. So dun yung punchline niya, ang dilim. Tapos sila lang yung tumawa. Tatatlo sila. Buti pa dito, dami tumatawa eh. Kanya ko pala hindi mabasa, ang dilim. Kailangan mo pa sabihin yan? Kaya ako pala hindi mabasa kasi ang dilim. Putang ina niyan, paano madilim? Ang liwaliwanag. Ang laki pa ng salamin mo. Ang laki pa ng mata mo. Putya, yung mata mo kasi laki ng kasi laki ng dating 5 piso. Hindi mo mabasa? Madilim? Putang ina niyan, kailangan mo spotlight. Anak ng tinapay. Kung ako si Chis Escudero, sabihin ko dito, madilim pa, lagay na yan. Doon ka na sa ilaw magtrabaho. Gusto mo idikit ko sa ilaw? Tangina niyan, 4 na yung mata mo, hindi mo pa makita. Ako papagalitan ko, pwede ba natin itigil yung mga ganitong kachipan? Pucha, nag-abogado kayo para maging cheap? Di naman kayo si Vice Ganda? Kung talagang meron kayong magandang kaso at ebidensya, hindi nyo na kailangan ng mga ganito. Nakikita nyo ba si Powa na nagjo-joke na ganyan? Nakita nyo ba si Powa? Magalang lagi si Powa. Sabi nga ni Powa, binibigyan ko na nga kayo ng leeway eh. Diyan sa mga pinagsasasabi ninyo eh. Pero putang ina, wag nyo naman gawing katatawanan tong impeachment. Kung ako si Chis Escudero, sasabihin ko eh. Wag nating gawing katatawanan ito. Hindi ko kailangan ng mga yung mga punchline nyo na ganyan. Kung gusto mo mag-punchline, doon ka sa punchline. Mag-comedy bar ka. Hindi ka naman yata abogado, nagpapatawa ka, di ka naman nakakatawa eh. Para kay Andilim, 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Ano ang observation mo ulit? Kung meron man. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Merong nililiquidate. Mali lang yung date. Mali lang yung date. Pwedeng i-correct yun? Pwede. Is it reconcilable? Yes. Is it debatable? Yes. Di ba, Fel? 1224? Thank you very much. Ikaw talaga, Fel, 1224. May tinataguan ka talaga. Hindi ikaw si Fel eh. Yung picture mo na, hindi ko makakalimutan niya. Malapit ang puso ko sa'yo eh. Kung merong Andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. Di ba? Alam na nila. Kung merong andilim, siguro dahil pikit, tanga. Pag nakapikit, tulog yun, hindi madilim yun. Bobo. Gagawa ka lang ng punchline, mali pa. Sa susunod, pagka kumuha kayo ng Joker, yung medyo bata-bata naman, si OG Diaz, dapat kinuha nyo dyan. Ay, hindi ganito. Lola na to, nagjo-joke pa ng ganyan. Hindi bagay. May mga binabagayan yung mga joke. Anong sabi ni Powa? I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm documents just reading. It itself. says here. Tangin na, ginagawa mo naman. Ginagawa mo naman tanga ka eh. Binabasa lang daw niya. Paulit-ulit mong binabasa. Alam naman ng tao eh. Putsang ina, ginagawa mong katatawanan, ginagawa mong tanga yung mga nanonood eh. So, dahil disente si Powa, sino sa tingin nyo sa abogadong dalawa na to, yung disente at yung matalino? Yung tahimik lang. Yung lang, kalmado lang. No disrespect but I have to object kasi kinukulayan na nila eh. I mean, hindi naman nakasama sa dinidinig eh. Yung mga ganitong patutsadahan eh. Yung mga ganitong patawa. Hindi naman to comedy bar eh. Gaganunin ko yan eh. And No, counsel Your can Honor, it says Andilim. I think you It's know the my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. I think you know my point. Alam nyo naman kung ano yung ibig sabihin. Matalino ka, abogado ka eh. Pero kailangan i-deliver niya yung script. May script sila eh. Kailangan niyang i-deliver yun. Ang dilim kasi nakapikit. Yun yung punchline eh. Kaya lang, putyang ina, corny. Hindi man nakakatawa. Alam niyo, kaysa magpatawa kayo, mas inuuna nyo pa kasi kapunan yung magpatawa eh, kaysa dun sa patunayan na may ninakaw si Inday Sara. For the past 11 days, dun sa unang article ninyo, doon sa grave threat, wala kayong napatunayan, nagmukha kayong tae doon. Tapos ngayon, dito sa confidential funds, sa sinasabi niyong pinakamalakas na barahan ninyo, putya, nagpapatawa kayo. Kung talagang alam nyo na kaya nyong idiin itong kaso na to kay Inday, sana direct to the point na kayo, wala ng mga ganyang paligoy-ligoy. For the past 11 days, hindi pa kayo nakakapuntos. Paano? Puro kayo pasikat. Tanginan niyan, hindi naman kayo mga artista. Mukha kayong mga taga-Regal Shaker. Putya, gusto nyong may soundbite, gusto nyo interview dito, interview dyan. Focus kayo sa kaso. Focus kayo sa, sa certainty of conviction.
O ni Inday Sara, hindi yung sa mga sound bites. Like patiting, that's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Pick it. Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kind O, alam naman niya pala, yes. I think you know what the counsel for the defense is talking about. Ang sagot niya, yes. O, ba't mo pa rin ginagawa? Puta, nung una nagsalita ka, pinake news mo si Ping Lacson. Sabi mo, mahilig maglaro ng ibon si Ping Lacson. Nag-apologize ka dahil fake news peddler ka. O, tapos ngayon, eto naman. Alam mo naman pala na mali nung sinabi ni Chis Escudero, yun, I'm pretty sure you know what the counsel for defense is talking about. Ang sagot mo, yes. O, ba't mo pa rin ginagawa? Putang ina yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Imbis kasi mag-focus doon sa ebidensya, ipakita sa taong bayan, puros pamidya. Pero ang galing ni Chis ha, magaling man talaga to si Chis. Kasi kung kung ito si Gatchalian na nandyan, putang ina wala. Putang ina niyan, imagine mo walang objection overruled, sustained. Walang ganun yan, walang alam yan eh. Pucha yan. Alam mo ba yung upuan niyan? Butas na. of proceed accordingly. Okay, Alejandro A. Pikit, P-18. Diba, pwede mo naman sabihin eh. Pikit, Mary Grace Piatos, Andy Lim. Di ba, ba't kailangan mo pang i-highlight? Eh, alam naman ng tao yun na hindi naman pangalan talaga ng mga totoong tao yan. Those are, names yan ng mga informants. Magugulat ka, mayroon pang pangalan dyan, Kapunan Pangit. O, gano'n, magugulat ka, sino to si Kapunan Pangit? Ikaw yun. Di ba? Mahina ang kanilang kaso, mahina ang kanilang ebidensya, kaya nagre-rely na lang sila sa media mileage. Alam naman nila na hindi nila mako-convict si Inday Sara.